Kaya ang title natin, Unstoppable Move of the Holy Spirit, Part 2. Ephesians 3:20. With God's power working in us. Sabay-sabay po tayo. With God's power working in us, He can do much, much more than anything we can ask or think of. Sa kapangyarihan ng Diyos, ng Banal na Espiritu, na kumikilos sa iyo at sa akin, He is able to do immeasurably, higit pa raw sa ating iisipin at hihingin, ay kayang gawin ng Diyos sa iyo at sa akin. Kayang-kaya dahil siya Diyos. Kaya maniwala ka, ang kilos ni Holy Spirit kahit natutulog ka, kumikilos siya. Depende sa gagawin mong prayer before you sleep. Kailangan bago ka matulog, sabihin mo, you are invited, Holy Spirit, right at this moment as I pray. And even when I am sleeping. Para hindi ka managinip ng pangit. Lalo kung ang iyong pinanood ay horror. May nanonood dito ng horror. Sometimes, tinetest yung kanilang fear na hindi ka natatakot. Kaya lang, delikado, baka magkaroon ng transmit o transference. Sabi nung iba, ba't kami pinapanood ng ligaw? Christian movie naman yon. Anyway, nasa iyo naman kung kaya mo naman, basta bago matulog, magpe-pray. Invite the presence of the Holy Spirit. Reb, bakit i-invitein? Wala ba? Hindi. You are just acknowledging na you are invited habang ako'y natutulog na kumilos. At masaya doon si Holy Spirit. Even nga sa amin, as we take our lunch, as we pray before taking our lunch or dinner, we're inviting the Holy Spirit to move para masayang usapan. Kagaya ngayon, sa service, in-invite natin. Hello? Pero ikaw na ang gagawa niyan personally. Di ba kayo wine-welcome ko ang mga nandun sa live. Kayo wine-welcome ko, sabi ko sa inyo, welcome nyo ang katabi nyo. Di ba? Masaya ba kayo? Practice. Sabi mo, eto bago to from Manila. Sabihin natin, welcome kapatid. Oh, how do you feel? Great. Oh, di ba? Ganon yun. Si Holy Spirit, ganon din ang nararamdaman. He feel greater. Great. He feel, he is welcome to move. Kasi binigay na sa atin yung free will, binigyan kanya at ako ng kalayaan. Gets po natin? And the move of the Holy Spirit is unstoppable in your life. Sabi ko po, the move of the Holy Spirit is unstoppable in your life, in my life, in our circumstances, in our situation. The move of the Holy Spirit is unstoppable. No one can stop the move of the Holy Spirit in your life. Tumayo ka at sabihan mo ang gusto mong sabihan. No one can stop the move of the Holy Spirit in my life, in your life, in my life, in your life. No one can stop. No one can stop the move of the Holy Spirit in your life, in your life, in your life, in my life, in your life, in your life, in our lives. No one can stop the move of the Holy Spirit in our lives. And we believe ang buhay natin sa paganda, ang buhay natin sa pabuti, ang buhay natin kay Kristo ay sa palakas, sa pasaya. Tinuruan ng Lord ang ating bishop ng kanta. Kantahin natin. Ayan na. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Tulungan niyo ako. Ang buhay ko kay
Pastor Alvin, louder. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Go! Ang buhay ko kay Kristo. Ganito, paganda ng Kanta ba yun ng Bishop? Ay, sorry. Nang pasaya ang... Yung kanta ng Bishop, anong kanta ng Bishop? Ang buhay Kristiyano. Masaya. Masayang tunay. Masaya. Ano sa ang buhay Kristiyano'y masayang tunay. Buhay Kristiyano'y masayang di nangangamba. Si Kristo'y kasama. Buhay Kristiyano, masayang masaya. Palamahan natin si Lord. You are declaring kung ano yung dapat na tayo ay sa pabuti, sa paghahinda ang buhay, sa pasaya. Masaya ba ang buhay natin kasama si Kristo? Tingnan mo ang katabi mo kung nakangiti. Masaya ang buhay kay Kristo. Amen. Because of the Holy Spirit, that the one who produced joy. Sino nagpo-produce ng love, joy, peace? Si Holy Spirit. Anong pinoproduce sa'yo? Love. Anong pinoproduce sa atin? Joy. Anong pinoproduce sa atin? Peace. Anong pinoproduce sa atin? Kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, long-suffering. Sino ang nagpo-produce niyan? Ay, wala. Galatians 5:22. Sino nagpo-produce? Si Holy Spirit. Wala tayong pagmamalaki. Kaya laging highest praises, glory, honor, power, and thanksgiving belongs to Him. Wala ritong apology, spirit. Ano yung apology? Ako ang magaling, ako kasi ang nag-pray, ako kasi ang naghumayo, ako ang nagturo, ako ang magaling. Ay nako, ay baka sabihin niya, ipako ka na sa krus. Wala rito. Amen. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, credit is all belongs to the Holy Spirit who is always at work. The Holy Spirit is always at work. Palakpakan natin si Holy Spirit. As we allow it to continue nourishing His 9 fruits. Okay. With God's power working in us, He can do much. Kumikilo si Holy Spirit sa iyo. Kaya nga, maniwala ka. 1 Corinthians 2:9, it is written, eye has not seen. Basa po natin. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakita ng mata. Hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig, hindi pa sumagi sa isip mo ang inihanda ng Diyos sa'yo. Ang saya natin. Uulitin ko po, hindi pa sumagi sa isip natin, ni hawakan ng ating kamay, ni hindi natin nakita ang magandang bagay at mabuting bagay na hindi pa naranasan, pero mararanasan natin. Ito, mga inihanda ng Lord. Sino naniniwala ron? Sabi mo, salamat, Lord. Kaya ako'y buhay pa. Marami ka pang inihanda sa akin. Sino naniniwala ron? Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, napakarami pa ng inihanda ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay susurpresahin pa. Ang matinding biyaya na hindi mo pa nararanasan, mararanasan mo. Sabi ko, ang matinding biyayang hindi mo pa nararanasan, ang pabor na hindi mo pa nararanasan, ay mararanasan natin. Dahil ang Lord ay faithful. And we are forever grateful. Ang kilos ng banal na Espiritu, maniwala ka, hindi natatapos. At yan ang ibibigay kong example sa inyo.
The work of the Holy Spirit is unstoppable in any circumstances in the life of every believer of Christ. Ang example natin, Joshua. Para maniwala. Maniwala kayo. Marahil naririto ka. Hindi ko alam ang iyong problema. Pero alam ni Lord. Maniwala ka. Hindi natatapos. Idedirect ka ni Lord. Kakausapin ka ni Lord. I-guide ka ng Panginoon. Kukuhanin ni Lord ang attention mo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, kung ikaw ay naliligaw, itutuwid ka. Sino ang naniniwalang gusto mo yon? Kung naliligaw tayo ng landas, kung mali ang tinatahak natin, He is our great shepherd. He will align your will to His will. If we will be moldable and pliable like the pot. Ang palayok ay hindi mo mahuhubog kung ito ay matigas. Dadaan yan sa apoy. Kaya tayo may nararanasang pagsubok. Ang ating faith, para mahulma ang ating character, idadaan yan. Palalambutin, ibibreak ka at bubuuin ka. Hindi ayon sa gusto mo, kundi ayon sa Lord. Dahil ikaw ay kanyang anak. Are you listening? All we need to do ay huwag maging matigas. Hindi niya, ang nagpapatigas po sa tao, wala yan ng first service, wala ito. Ang nagpapatigas sa tao ay kasalanan. Ang nagpapatigas sa puso ng tao ay kasalanan, pride. Problema. Sarili. Lahat ng uri ng kasalanan, yan ang nagpapatigas. Kaya kung gusto mong hubugin ka ng Panginoon, make your heart moldable. Alsin mo, i-remove mo yung nagpapatigas. When we are under test, when we are in trials, gusto ng Panginoon, ikaw ay allow yourself, mag-humble ka lang sa Panginoon. Repent, magpatawad, forgive yourself, forgive others, and then trust Him, yield, always yield your life to Him, surrender unto Him. Yan po ang ginawa ng Lord sa amin. So many trials and tests. Yun po ang ginawa. Anak, hindi kita mahuhubog hanggang hindi mo pinalalambot ang puso mo. Okay po, Lord. Okay, itong test na ito, ang iyong faith ay idinadarang ko for me to see if it is pure. Okay po, Lord. Just allow Him. Amen. We are the clay. He is the potter. Tayo clay. Siya yung humuhubog sa atin. Amen? So dito, may example po akong inilagay na 3. Pang-4 ay ako. Pang-5 ay ikaw. Example kung paano si Holy Spirit ay kumilos at naging faithful. He never changed. He's the God of yesterday, today, and forever. Faithful siya. Doon sa 3 example na pakikita ko sa inyo, faithful siya sa akin at faithful siya sa iyo. Are we ready? Number 1, example, Joshua. Joshua 23:14. None of God's word failed in the life of Joshua because of the Holy Spirit continuously moving in the life of Joshua. Basahin po natin Joshua 23:14. Soon I will die, sabi ni Joshua, going to the way of everything on earth, deep in your hearts. You know, kausap niya mga Israelita, you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed. Sabihin natin, wow. Sabihin natin, not a single one of the promises of God in the life of Joshua failed. Basahin natin sa Tagalog. Sabi ni Joshua, malapit na akong pumanaw during the time. Ito po ay example ko from the Old Testament. Malapit na akong pumanaw
sa daigdig na ito. Alam nyo sa inyong puso't kaluluwa na tinumpad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo, wala siyang hindi tinupad. Kung ang Diyos ni Joshua ay kumilos kay Joshua at sa mga Israelita para matupad ang pangako, sino rito nagsasabing may pangako ang Diyos sa iyo na pinangahawakan mo at ito'y tutuparin din ng Panginoon? The same God in the life of Joshua is the same God who is with us. Are we blessed? Yes, I am. I am blessed beyond measure because of the Holy Spirit. The Holy Spirit who works in the life of Joshua is the same God who is at work nowadays till eternity. Palakpakan natin si Holy Spirit. None of the promises of God na ibinigay kay Joshua at Israelita, nung ilabas ni Joshua ang mga Israelita at dalhin sa Kanaan, inilabas ni Moses, pero going to promised land, namatay na si Moses. Ang kasunod kay Moses is si Joshua. Na-train ni Moses si Joshua. Pero alam ni Joshua kung gaano pasaway ang mga Israelita. Kaya binigyan ng warning ni Lord, ng word ni Lord si Joshua. Joshua chapter 1, beginning verse 7 to 9. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Moses is dead. At ikaw ngayon, be of good courage. Fear not, for I am with you. Sabi ni Lord kay Joshua, fear not, huwag kang matakot, be of good courage. Only meditate my word, day and night. I-meditate mo lang ito. Anong gagawin ni Joshua? Isasama niya ang mga nakasama niya na mga pasaway, matitigas ang ulo, na inilabas ni Moses. At pupunta sila doon sa promised land sa Kanaan na pinuntahan din ni Joshua at ni Caleb nung sila'y mga spy. Inispiya nila na ang kanilang nakita ay mga higante. Ano po ang mga nasa promised land? Higante. Mga higante, mga giants. Ang patunay na ang nakatira higante, yung dala nilang prutas ay pagkakalalaki na grapes. Katunayan, ang kumakain ay higante. Papasukin ngayon ni Joshua. Pero bago nila pasukin, ginawa muna espiya si Joshua at si Caleb. Nag-report ang kasama nilang spy. Sabi nila, hindi natin sila kaya para tayong mga tipaklaw. Titirisin lang tayo. Sabi ng mga kasama ni Joshua at ni Caleb. Hindi natin sila kaya. Anong dala ng kasama ni Joshua? Tako. Pero si Joshua at Caleb, hindi. Hindi, kaya natin sila. Pupunta tayo doon. Malakas ang loob, kasama si Lord eh. Sino rito ang malakas ng loob na harapin ang problema dahil kasama si Lord? Ano man pagsubok, mas malaki si Lord. God is bigger than any trials and problems. Are you there? Minsan, anong ginagawa ng tao? Mas malaki daw ang problema kaysa Diyos. Pinalilitan Diyos. Pero sa kaharap ko rito at nasa online, alam natin, we know who God the Lord is. God is bigger than any trials. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para magtagumpay ka. 1 Corinthians 10:13. Ganyan kabuti ang ating Lord. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, ikaw at ako'y kasama sa parada ng tagumpay. Huwag ka lang uurong, kundi pasulong. Walang uurong, kundi pasulong. Sabihin mo, ako ay sundalo, ako ay magiting na sundalo ng Panginoon. Nasaan na magigiting? Mga warriors. Moving forward. Nasa unahan natin si Lord. Tagumpay. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, tagumpay tayo. Walang susuko. Ang kaaway laang. Talagang total surrender ng kaaway under our feet. Amen. Palapakan natin si Lord. Yun ang nangyari. Kaya, ano nangyari?
Oh, di si Joshua ngayon. Si Joshua ngayon ang kasunod ni Moses. Kaya ang bili ni Lord, nag-aalala si Joshua. Kasi kilala niya ang mga Israelita, mga ano sila, mga pasaway, mga marami reklamo. Marami ng himala ang ginawa, nagdududa pa. Gumagawa pa ng malalaking guya, idolatry. So yun ang isasama ni Joshua. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, Joshua, magpakatatag ka. Huwag kang matatakot. Be of good courage. Magpakatapang ka, magpakatatag ka. Huwag kang matatakot. Kasama mo ako, sabi ni Lord. At yan din ang sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin. Dahil the unstoppable move of the Holy Spirit is always on the move. The Holy Spirit never stop moving in your life. It's always moving, even ikaw ay tulog. Kahit ikaw ay pasaway, kumikilo siya. Napatunayan na yan sa mga Israelita. Panay pa rin ang gawa ng himala. Ang reklamo ng napaka-reklamador na mga Israelita. Ang Lord na may laging gumagawa ng himala. Naroon yung na-divide ang dagat. Biruin niyo yun. Kaya mo yun. Yung tubig ay naging pader. Kaya mo yun. Nahawi. Dumaan ang mga Israelita at nung hinahabol ang kalaban, biglang bumalik ang tubig at nalunod ang mga kalaban. Ang kalaban natin, the enemy is under our feet, nilulunod ng kapangyarihan ng Diyos. Agree naman kayo? Palakpakan natin si Lord. Yan. Kaya sabi ni Joshua, malapit na akong mamatay. Siya yun na, hindi ako. Sabi ni Joshua, pero none of the promises of God failed. Sabi ni Joshua, walang isa man, basa, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito during that time. Sabi ni Joshua, alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Deklarahan mo ang sarili mo, ang pangako ng Diyos na pinangahawakan mo kung meron man. Ito'y hindi babalik sa Lord ng walang bunga. Gaganapin niya, gaganapin niya. Say it to yourself. Gaganapin ni Lord. May pinangahawakan tayo. Hello? May pinangahawakan tayo. Blessed are those who continue to trust in the promises of God despite of trials and problems. Like Joshua. Be strong, be of good courage, meditate the word of God. Amen? Palakpakan natin si Holy Spirit. So this is our topic, unstoppable move of the Holy Spirit. Ang ating example that the Holy Spirit, number 1, the work of the Holy Spirit is unstoppable in any circumstances in the life of every believer of Christ. Number 1, sa life ni Joshua. Number 2, kasi sa life ni Joshua, puro struggle, puro challenges. Sa buhay ba natin, maraming hamon? Oo. Take it. Kasama mo si Lord. If God is with you, who can be against you? Nobody. No one. Number 2. Example number 2. Joseph. From the pit to prison to palace. Ito yung padalawa in the Old Testament. Mamaya ko ibibigay ang nasa New Testament. Baka sabihin nyo, yun naman nung old, ay higit ngayon, in the last days, the Holy Spirit is gonna pour out His Spirit. Amen? Joel chapter 2, 25 to 28. Sinasabi yan. Dito tayo sa number 2. Genesis, ito po ay, kung hindi ko na po babasahin, ito ay the whole chapter of 37 up to chapter 50. Pero atin pong inilagay dito, ito'y detailing Joseph's journey from being thrown into a pit. Dinala siya sa balon, pero iniisip ng mga kapatid na nagdala sa kanya, dahil may inggit kay Jose, wag na nating ilagay sa balon. Wala tayong mapapala. Ibenta na lang natin. Ibinenta si Jose ng mga kapatid. Kanino? Kanina? Kanina? Kay Potiphar. Okay? Ibinenta. Pinagbili si Jose.
Tapos ang asawa ni Putipar, tinukso si Jose. Hindi naman pinatulan. Ikinulong. Bakit? Galit na galit yung babae, kaganda raw niya, hindi pinatulan. Asawa ni Putipar, hindi pinatulan ni Jose. Makaisig si Jose. Matalino naman. Sino rito makaisig pero wala ni Re? O alin sa nga papatol. Kahit di makisig, basta may garne. Pero mahalaga na rin yung makisig na may garne pa. Si Jose, matalino na, gwapo pa, nagustuhan ng asawa ni Putipar. Eh, nasaktan nung hindi siya pinatulan. Ay, nakuha ang balabal. Ay, nagsumbong sa kanyang asawa. Gusto akong halayin ni Jose. Wala, ginawa ng istorya. Minsan ba nagagawa kayo ng istorya? Pagtatanggol kayo ni Lord. Nakuha ng asawa ni Putipar ang balabal. Pagharap kay Putipar, asawa ko, biruin mo naman itong kagandahan ng asawa mong ito'y gusto akong halayin ng iyong pinatira dito. Ginawa kinulong. May kasalanan si Jose? Wala. Nagmaktol si Jose? Hindi. Nagtiwala siya sa Panginoon. Siya ay tutulungan ng Panginoon. Malinaw kay Jose, dahil si Jose ay may na-vision na siya, na ang kanyang mga kapatid iluluhod. Na-vision niya, binigay agad sa kanya ng Panginoon. Parang sa iyo at sa akin, may word. Ganun ba? At anumang dumaan pagsubok, may word ang Lord. Pero yung word, maghintay ka. Huwag mong immense effort. May timing si Lord. Pinoproseso tayo. Are you listening? Yan ang nangyayari kay Jose. Prinoseso. Ano pong tawag sa English? Process. Yun. We need to trust God on the process. I-trust, magtiwala tayo. Ginawa yan ni Jose. Oo, may pangako si Lord sa kanya. Kaya lang maghintay ka, huwag kang magmadali. May pangako si Lord sa'yo, huwag kang magmadali. Pangawakan mo pa rin. Parang sa akin, binigay ng Panginoon ang Luke 4:18 and 19 na ating covenant tools. Na ako'y gagamitin ng Lord. Ako ka po'y nagmadali. Hindi. Proseso muna, prinases muna ako ni Lord. Ang pangako ng Lord sa'yo, hindi yan babalik sa Panginoon ng walang bunga. Pero, mahalaga kay Lord ang karakter. Kahina naman noon. Mas mahalaga kay Lord ang karakter natin. Yan nakita natin habang pinaprocess si Joseph. May pangako ang Lord sa kanya, pinakita na sa kanya eh. Sa panaginip. Kaya nga, title sa kanya, Joseph the Dreamer, itong taong itong mapanaginipin. Mapangarapin. Sinabi ba naman niya sa kanya, mga kapatid, tingnan ko nga kung maganap sa iyo yung sinasabi mong kami, luluhod sa iyo, itatapong ka namin sa balon. Yun ang nangyari na inggit. Idinaldal eh. Okay lang na mga idaldal ko, ganito ang pangako ni Lord. Okay lang na idaldal ko, basta stand firm. May timing si Lord. Sabi mo siya, ang katabi, may timing para maganap sa iyo ang pangako. Alam nga namang hindi ka pa ayos ay ibigay na. Magaganap pa rin. At wag mong iisipin, don't stick just to one way na, ito na siguro, ito na. Ikaw, si Lord ba yan? Baka ikaw. Delikado yun. Kaya, trust God on the process. Surrender everything unto Him. Yield. Invite Him to your situation. Empty yourself. Hindi ka pupunuin. Kakantahin natin yan mamaya.
Ano nga yung kanta ngayon? Punuin. Narito ka. Papa, kalingain, pusong pupunuin, pusong uhaw. Yan po ang kakantahin natin mamaya. Binigay ko kay Pastora, siyang worship leader. Kaninang umaga, sabi ko, itong papaawit sa altar call. Sundan mo ng set a fire. Pero nung ako'y nakaupo, sundan mo nung kinanta nating, tatlo yan. Tatlong kanta. May dinagdag habang ako'y nagtuturo. Bago tayo umuwi, pulso overtake. Yan. Declare it. Pero magpapapuspos muna tayo. Paano ka pupunuin kung puno ka ng sarili mo? Hello? Kaya as I preach, you need to empty yourself. Kasi hilingin natin doon, more of you, Lord. More of you. Sabi ni Lord, more of me. Ipuno ka na. Saan pa ako dyan? Saan pa ako sa'yo? Puno ka na ng sarili mo. Hello? Hello? You need to empty yourself of all the things na alam mong nakakasakit sa Lord. Alam mong hindi naman yan ang gusto ng Panginoon. Surrender mo yan lahat kay Lord. Sino rito nabibigatan? Offer unto the Lord. Empty yourself of everything that will hinder doon sa yun bang basong puno. Eh sinasabing punuin pa. Eh puno na nga. Eh ganun din tayo. Sinasasabihin natin mamaya sa Lord na punuin mo kami. Sabi nila, eh puno ka eh. Ay ano naman natin gagawin bago tayo umawit? I-release mo lahat. Alsin mo lahat. Mga basura, alsin mo. Mamaya. Amen. Magsimula ka na ngayon. Amen. Sinong gustong mapuno ng galing kay Lord? Eh, kailangan alsin mo kung ano man nang nandyan. Hinanakit, galit, mga iba't ibang uri ng kasalanan from the past situations. Are you listening? Andiyan pa tayo? Gagawin pa natin. Kasi kakanta tayo ng panalangin paawit mamaya. And then set a fire. Ayan na, magpupuspos si Lord. Sinong handa doon? Tapos bigla nating babanatang, ano yan, sunod? Ikaw lamang. Yan. Mamaya. Tapos bago tayo umuwi ay pursue, overtake. Kasama yan dito eh. Sino excited? Kasi kung bakit kayo lagi kong pinapasagot ng amen at lagi ko kayong pinapasunod, malinaw po sa akin ang gagamitin ng Lord ay bibig. Pero ang kaaway, bibig din ang ginagamit. Sino rito nagsasabing ang bibig mo at bibig ko, ang gusto natin, si Lord lang ang gumamit. Kaya pag ako'y nagpasunod, kailangan sumunod ka at hindi manahimik. Or else, ang kaaway ang babakbak sa'yo ng pangsalita. We choose to speak out the promises of God that I'm blessed beyond measure, that I will live and not die and proclaim the good news of the Lord. That the blessing of the Lord makes me rich. Sunod kayo sa akin. 1, 2, 3, go. The blessing of the Lord makes me rich, and He add no sorrows with it. I'm the top and never at the bottom. I'm the head and never at the tail. I'm seated in the heavenly places. I'm joint heir with Christ. And the blessing of Abraham, I am recipient of the blessing of Abraham. I have the anointing from the Holy Spirit. I am anointed. Yung mga declaration, J1 culture, always declare the Luke 4:18 and 19. Sabi ni Prophet Dachits, blessed are the church who proclaim daily Luke 4:18 and 19. I have the hard copy from the Prophet Dachits. Inilagay doon. Blessed are the church who proclaim Luke 4:18 and 19. Sa atin, ito ay tools natin. Proclaiming the Spirit of the Lord is upon me. Hello? Sabihin mo sa iyong kaliwat ka, blessed na blessed talaga tayo. Palakpakan natin si Lord. So yun ang nangyari. Genesis chapter 37, 38, 39, and chapter 50, Joseph's journey from being thrown into a pit by his brothers. And then, ilagay mo and then,
By his brothers, hindi brother ang nagdala sa prison. Nagkamali ako. By his brothers, and then to prison. Then to prison. Tinapon siya ng kanyang mga kapatid sa pit, doon sa balon, then ipinagbili, nakarating kay Pero, palasyo, and then pinadala ni Pero sa prison, sa kulungan, and then sa kulungan, from kulungan, nakarating sa palasyo. At naging second in command in the ruler of Egypt. That's the unstoppable move of the Holy Spirit in the life of Joseph. Patatlo. Siguro sinasabi nyo, mga Old Testament people yun, New Testament. Bukod sa sasabihin ko, kasama ka doon, kasama ako doon. Sa kilos ni Holy Spirit, masigit pa. Number 3 example. Paul, Apostle Paul, the word sinners, who became living saint and became an apostle. 1 Timothy 1:15, this is a trustworthy saying and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. Sinong may sabi niyan? Sinong may sabi na he is the worst of them all? Si Paul. Si Paul na pinakamasama nung time na yon ay naging living saints, beloved of God, and became an apostle. Sa buhay mo, hindi pa tapos si Lord. Kung ikaw ay dating nasa putikan, kinuha ka ni Lord. At ngayon inaayos. You found a new life in Christ. At ang buhay mo ay sa paganda, sa pabuti, sa paayos, sa pasaya. Pumalakpak, naniniwala ron. Yes, Mark and your friend. Ginawa ng testimony ng Lord si Mark. At sa bawat isa sa atin, humanda ka, sinabi ko na yun ng 1 linggo, hindi papayag si Lord na sa akin lang, sa iba lang, kundi sa lahat, gumagawa ng magandang patotoo ang Lord sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Humanap ka ng 3 sasabihan, magala ka, magandang nililikhang patotoo ng Lord sa iyong sitwasyon. Sumunod ka lang sa Kanya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka sa Kanya ng totohanan. Continue to declare the promises of God. At ito imagine mo si Paul, the worst sinner, naging living saints. At yun kasi ang tawag niya sa mga ito po yung sabi, yan, si Paul mismo ang may sabi. At dito sa Book of Romans, ito ang sabi ni Paul. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Grace to you. Anong tawag po sa mga beloved of God? Buhay o patay? Ang saints. Saan nakalagay dyan? Sa kausap dyan. Sagot mo kayo. Beloved, kinakausap ba ang patay dyan o buhay? Buhay po ba ang mga santo dyan? Sabi ng iba, kasi boses nyo parang patay ang ibig sabihin. Basa! Nasaan ka ga? Romans 1:7, hindi yan ining. Yan. Ayan. Tama. Pinagdikit lang Dapat hindi pinagdikit. Okay. To all that be. Yan. To all that be in Rome. To all that be in Rome. Kayong mga nariyan sa Roma, beloved of God. Anong tawag sa mga believers na nasa Rome? Beloved. Ano ang tawag natin sa isa't isa? Beloved. Sa Tagalog, ano ang beloved? Mga minamahal. Yan. Mga minamahal. Sabihin mo, minamahal kita sa Panginoon, ha?
Bati-bati tayo, ha? Beloved, to all that be in Rome, beloved of God. Sinong kausap? Buhay o patay? Buhay. Beloved of God, called, tinawag para maging, called to be saints. Tinawag para maging banal. Sa ibang translation, called to holiness, called to be holy. Dito naman ay called to be saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Si Paul, war sinner, naging ano po? Naging living saints and apostle. Ganyan ang kilos ni Lord. Lilinisin ka. Galing tayo sa putik ng kasalanan, sa buhay na madilim. Dinala tayo sa liwanag. Pinananahanan tayo ng Holy Spirit. Hindi natin magagawa na mabago tayo. Si Holy Spirit ang kumikilos. Palapakan natin si Holy Spirit. May bagong buhay ka na. Sino yung masaya? May bagong buhay ka bilang nasa iyo si Lord. Sabihin mo, boldly, I found a new life in Christ. Araw-araw, binabago ako ni Lord. Araw-araw, binabago. Sabihin mo, araw-araw, binabago ako ni Lord. So, ilan po ang ating natutunang example? 3. Ako ang paapat. The move of the Holy Spirit, the unstoppable move of the Holy Spirit in my life. Naborn again ako 1986. Nauna ko. Yung kapatid ko naborn again sa Manila. Kaya lang doon siya nakatira. So ako narito kasama ang aking parents and mga kapatid. 1986 ako naborn again. Nagbigay ng word ang Lord sa akin. Jeremiah 29:11 and Luke 4:18 and 19. Pero yung sinasabi ko sa inyo, ang linaw, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach. Agad ba ako'y nag-preach? Hindi. 1986 ako na born again. Agad ba ako'y nag-preach? Hindi. To heal the brokenhearted, ginamit ba agad ako to pray over for the sick? Hindi. Pre-nases ako. From 1986, ginawan ako ng miracle after miracle, healing after healing. Pinagaling ang sinusitis without operation. Kumilos sa akin 3 anak. Puro operahin, 50-50, everything. To make the long story short, kumilos ang Panginoon. Miracle after miracle. Hanggang yung bukol sa ovary, ang lalaki, maliliit, natunaw without operation. Lumikha ng patotoo ang Lord. Miracle after miracle ang ginawa ng Panginoon in my life. Nagsimula ako as part-time. Ako'y naging usher ng matagal. Matagal akong usher. And then, step by step, prinomote ako ng Lord na may hawak ng adults, couples. Hanggang itinuwang ako bilang 1999. Ang tagal nun. Matagal ako humahayo. Yun muna, prinoseso ako ni Lord bago ako naging pastor. Prinoseso ako ni Lord bago ako binigyan ng ministry. Step by step. Nandun ang tuloy-tuloy na kilos ng banal na Espiritu, pero hindi naganap na ako'y naging pastor nang hindi ko naranasan ang baptism and fire in the Holy Spirit. Pinaranas sa akin ng Panginoon not only miracle after miracle. Hinubog ako ng Panginoon dyan sa market, bagamat ako'y licensed civil engineer. Inalis ni Lord ang interest ko sa corporate world. Hinubog ako dyan sa market, different folks, different strokes. Iba't ibang tao. Iba't ibang pakikitunguhan mo dahil ako pala pahawakan ng Lord ng church. Do you see how the Lord processed me? Iba ang prosesong ginawa niya kay Joshua. Wala ito kaninang morning.
Iba ang prosesong ginawa niya kay Joshua. Iba ang prosesong ginawa niya kay Moses. Iba ang ginawa ni Lord. In every one of us, we are created by God uniquely. At iba-iba ang function natin. Iba-iba ang pagkatawag sa atin. Pero every one of us are part of the body of Christ. Are you listening? Lahat tayo ay sangkap ng katawan ni Christ. Lahat tayo kailangan mag-function. Pero puproseso tayo. Hindi ayon sa gusto mo, hindi ayon sa timing mo, kundi ayon sa gusto at timing ni Lord. Wag mo siyang pangungunahan. Never, never do that. Yes, may word ang Lord, pero hindi mo alam kung kailan. Ang example natin, may word ang Lord kay Joseph, pero ang tagal bago nangyari. Hello? Diyan ba kayo? Iba-iba. Trust God on the process. Sa buhay ko, ako ang pang-apat sa aking example for the glory of God. Binaptize ako ng Lord. It doesn't matter kung anong place yan. Doon sa eternal memorial garden. Tindahan ng kabaong. Tindahan ng kabaong. Diyan sa may lawas, meron diyang building, eternal garden, tindahan ng kabaong, meron dong paupahan na room. Doon kami nagme-midweek. Bless tayo, ang midweek, ang ganda ng labi, naka-aircon pa. San ako binaptize? Kaya dapat nababaptize kayo, hilingin niyo mamayang mabaptize kayo ng Holy Spirit. Narito tayo sa malagdan, napakagandang place. Narito tayo sa malamig na lugar. You know what? Nung ako'y i-baptize naroon sa eternal garden, tindahan ng kabaong. Pero ang magkakasama ay anointed. In prayer, praying for the baptism, fire of the Holy Spirit, bagong-bago akong born again. May kasama na akong bago. Ang ate ko. Ang ate baby. Napuspos ako. Imagine mo, it doesn't matter kung anong place. What matter is our heart. Mamaya, huwag kang pumayag na hindi ka makaranas kay Holy Spirit. Pumalakpak ang gusto makaranas kay Holy Spirit. God is preparing our heart. Ang tinitingnan ni Lord ay heart. Pinuspos ako doon. Hindi lumalabas ay Tagalog. Hiniling ko kasi. Hiniling ko, Holy Spirit, bautismuhan mo ako. Gusto ko makapagsalita ng ibang wika. Ito'y regalo, hinihingi ko sa'yo. Hingin mo yan. Kung hindi ka pa nabibigyan ng regalong ganyan. Pinag-uusapan natin nung isang linggo ang different gifts. Ministry of Help. May iba tayong function. Ikaw ba'y nasa Ministry of Help? Lahat tayo. We have different functions, pero sa harapan ng Lord tayo iisa. Magkakapatid. Hello, walang magmamagalingan. Hello. Hello, walang pagalingan. The same Spirit, siya ang dapat parangalan. Siya ang kumikilos para maganap. Binautismuhan ako doon, tinamang move ng Holy Spirit. Gumawa siya ng himala. Wonders upon wonders, hindi pa rin madalang ang aking magbulang at aking mga kapatid. Bagamat naghimala nang hindi ako naoperahan sa sinus, ayaw pa rin nila. Pero ako'y very bold. I'm speaking boldly the word of God. And then, gumawa ng himala ang Lord. Makinig kayo, Acts 16:31. Just believe. You and your family will be saved. Sabi mo, nananalig ako sa Diyos. Ako at aking pamilya'y maliligtas. Patuloy ako mananalig sa iyo. Patuloy kong ipagpe-pray sila. Si Lord na ang bahala sa himala. Ang kailangan mo lang, faith-filled prayer.
Napuspos ako. Salita na ibang wika. Kilos ng Holy Spirit, himala. Gumaling ang sinusitis. Kilos ng Holy Spirit, napuspos ako. Hindi ako nagsasalita ng Tagalog. Ang lumalabas ay, hundayaralabasik yun, regalo ni Holy Spirit. Ang sabi ng kapatid ko, pag-uwi, first time ako nakarating doon ni-hypnotize mo naman ni-hypnotize mo. Ay bago hinipnotize daw ako. Hindi niya alam bago Ay nagpuspos. Ay nalabas sa akin ay hindi Tagalog. Ako'y walang lakas. Binuhat ako, isinakay ako sa sasakyan. Dinala ko sa office. Eto na, wala akong damit doon. Sabi ko, naiihi ako. Hindi kami magkaintindihan. Dalhin niyo ako sa baba. Hindi kami magkaintindihan dahil ang nalabas sa akin ay ibang wika. Hindi nila maintindihan. Ate, magsalita ka na ng Tagalog. Kaso, sobra akong puspos. May paglalagyan pala akong ministry na ito na. Sa pastoral ministry. Kaya pinuspos ako. May paglalagyan kang magandang position na pagpapala in the kingdom of God. Kaya pupuspusin ka. May assignment sa iyo si Lord. Sabi mo, Amen. Sabi mo, Amen. Kaya, pinuspos ako daw. Hindi talaga nalabas sa akin Tagalog. Nakaintindi naman, gesture. Sabi ko, ang palday masikip. At ay magtagalog ka, hindi talaga nalabas Tagalog. Hanggang nakatulog na ako. Ay pag-uwi, huwag ka nang babalik. Ikaw hinipnotize doon. Sabi ng aking ni Papa at ni Mami, Julie, huwag kang babalik doon, hinipnotize. Chichi! You were hypnotized. Englishin ko na lang. Yun. Sabi ko, hindi po. Ako po'y napuspos. Ano yun? Basta, huwag ka nang babalik doon. Gumawa ng himala. Sabi ko sa inyo, unstoppable move of the Holy Spirit. Itong team na ito, na weekly natin pinag-uusapan, mararanasan ng bawat isa. The move of the Holy Spirit. Kumilo si Holy Spirit. Ano nangyari? Nung time na yon, during that time, nasunog, alam nyo naman, balitaan yun, nung time na yon, ako, kailan pa naman ako na-born again. Saka naman nasunog yung palengke. Kaya sabi, nag-born again ka, kaya nasunog. Napagdiskitan pa pagiging born again ko Ano kang kinalaman na kaya nasunog dahil ako na-born again? Yun ang mga problema, no? Wala ng negosyo, napapunta na sa karsada. Yun ang bit-bit ko nung ako'y i-baptize. Sino ritong maraming problema ngayon? Na binibigay kay Lord at ikaw ibabautismuhan ni Lord. Great exchange. Bigay mo lahat, Lord, yung sa iyo ang gusto ko. Bibigay mo lahat. Ang exchange ay galing kay Lord. Are you ready? Mamaya, malapit na tayo matapos sa aking testimony. Hindi pa yun. Ang nangyari, nung kami nasa street vendor kami, nandun ang aming negosyo, kasunog ulit. Anong sasabihin mo? Praise the Lord, kasunog? Hindi naman. Kasunog. Nandun ako sa terrace. Napapapit ang pumunta doon sa, si Mami Julie na sa Soldier Seal. Nag-pray lang ako. Nabaptize na ganito ang result pag ikay-baptize. Very bold. Galing kay Holy Spirit. Sabi ko, kayo ang Diyos na kumikilos noon ngayon magpakailanman kay gagawa ng himala ngayong gabi. Nasusunog ang palengke, hipuin nyo, may hipuin kayong tao, magliligtas ng bigas ko, lahat. Bigas ng kapatid ko, bigas ng magulang ko. Liligtas nyo sa apoy at magdanakaw. True enough, nangyari. Tapos sabi ng iba, kasi naroroon giba ang akin nakatulay. May simula ng apoy, pero ang apoy lumundag. Sabi ng iba, alang kita kong nakadipad diyan, isigurado niya si Virgin Mary. Wala. In Jesus' name. Sabi kayo, hindi pa.
Ako po'y born again. Ako po'y naniniwala sa toong Diyos na lumikha ng langit at lupa at iniligtas po ni ito ng totoong Diyos. Hindi po si namamahinga po si Blessed Mary dun sa langit. Wala po siyang kayang gawin. Okay po? Sabi niya, maniwala na po kayo. Iniligtas ng Panginoon ang tindahan. At mula noon, at dahil doon, yung nagsasabi sa akin na huwag nang aattend, kasama ko sila sa pag-attend. Kilos na yung Holy Spirit. Hindi ko kaya Hindi ko kayang ipaliwanag sa kanila na hindi ako hinipnotize, kundi ako'y pinuspos. Eto pa. Diretso ang kilos ng Holy Spirit. Nakaranas na ako ng baptism fire of the Holy Spirit. Pinaranas na naman ako. MGR, Moment with God. Tumbahan. Doon po sa Kumintang. Sabi ko, Lord, ako hindi napayag. Ako'y nakaranas na. Ako'y mapuspos. Gusto ko ulit. Aba, ang ginawa ng Lord. Shhh! Si Holy Spirit yun. Kasi dinisire ko. Itinaas na Holy Spirit ang paa ko. Ang kamay ko'y pinilipit. Ang paa ko'y nakaganito. Ang ulo ko'y umiikot. Sabay-sabay sila. Sinong kumilos doon? Si Holy Spirit. Bakit? Hiniling ko. Mamaya, ngayon, kaya mo bang hilingin na ikaw ay puspusin? Sabi nung isa, wag na may tataas ang paa ko, kaya hiya. Hindi na magagawin kung ikaw. Basta kayo mapuspusin, nung hihingi ng regalo ng speaking in tongues. Wala nang umamin, regalo iyon eh. Yan ang move ni Holy Spirit. At dahil doon, miracle after miracle ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Strength upon strength. Kahit kulang ang tulog, malakas ako. Why? Because of the Holy Spirit at work. The one who filled me, the one who is in me, is at work in me, and at work through me. Preaching the good news and preaching the good thing that the Holy Spirit is doing in my life. Sino ngayon ang panlimang gagawa ng Holy Spirit ng move? Nag-isip pang iba eh. Sabi nung isa, naranasan ko na. Ako rin nga eh. Ang dami ko nang naranasan pero gusto ko pa. Sino rito yung may naranasan na gusto pa rin? Tanungin mo yung katabi. Sabihin mo kay Lord, gusto mo ba? Gusto mo. Awit tayo. Come over ang mga musician. Ito pong ating aawitin ay prayer song. It's a prayer song pero before that, close your eyes. Prepare your heart. Empty yourself. Empty yourself. Gusto mo ba ng galing kay Lord? Empty yourself. Magkakaroon ng great exchange. Hindi ko alam kung anong pumuno sa'yo. Takot ba yan? Worries? Fears? Anxiety? Depression? Empty. Kasalanan? Galit? Hindi ko alam. Problema? Empty yourself for all those things. Empty yourself. Surrender it all. A surrendered life. Thank you, Holy Spirit. You are most invited in this place at this moment. This is our moment with you, God. Thank you, Lord, for cleansing everyone. Thank you, O God, for your mighty move, mighty touch, like a wind. Thank you, Lord. Kung ano yung prepare mo, yun ang maganap. Kung ano yung nais mo for everyone, yun ang maganap. Lead us. Empower, heal, perform miracle as we worship you, as we pray this prayer song to you. If you are ready, stand at your feet. Pray this prayer song with all your heart to the Holy Spirit. The Holy Spirit is here. Holy Spirit. Banal na Espiritu, narito ka. You're most welcome. Nagpapagaling. Hindi ko alam kung anong naranasan mo na kailangan gumaling ka. Wounded heart, be healed.
Anumang uri ng karamdaman, be healed. The Holy Spirit is here. You are welcome, Holy Spirit, to move. Be healed. The Holy Spirit wants to set you free. The Holy Spirit wants to fill you. The Holy Spirit is here, people of God. Empty yourself. Kaya kanyang punuin. Kaya kanyang palayain. Kaya niyang pagalingin. Kaya niyang ibalik ang nawala sa iyo. Trust Him. Papagaling. Oh, thank you, Holy Spirit. Nagpapalaya. It's your turn, Holy Spirit. Ligain. Pusong nababagal. Pupunuin. Pusong buhay. Thank you for your mighty presence, mighty move. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. It's your turn, Holy Spirit, more of you, to heal. I want more of you, God. Fill us, fill us. Receive the outpouring. Receive the outpouring and baptism of the Holy Spirit. Receive your healing. Receive your freedom. Receive the joy. Receive the peace. Receive the comfort. Receive the miracle. Receive. Holy Spirit is a Lord. Unstoppable. 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 Move. 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 Pagin sa online. Oh, yara rataba. Yara kayara. Receive the gift. Receive the gift. Oh, outpouring. 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 And baptism fire. Fire of the Holy Spirit. Yara. Unspeakable joy. Unspeakable joy. Strength. Courage. Courage. Strength. Anointing. Yara na. Oh. Woo. Yara na. We want you more. In my soul that I can't contain, I can't control. I want more. We want more. We want more. We want more. Woo! Yere, para kaming magamit mo. The fire of love, the fire of obedience, the fire of a worshiper, the fire of a servant, na makapaglingkod kami sa'yo, not according to our will, but according to your will. Hey! Woo! Ayarala! Oh, yarala! Oh, yara! Kete! Kekere! Be baptized! Be baptized! Be baptized! Be baptized! Be baptized! Oh, yarala! We want more! Oh,
kapabayan ng buhay ko. Gamitin mo upang mapurihan ka, sambahin. ang ngalan mo. Sama-sama tayo, itong ganti namin sa iyong ginawa at patuloy na gagawin. Unstoppable mo po, Holy Spirit. Gamitin mo Thank you for hearing our prayers. More of you, Lord. sambahin ang ngalan Strength, mo. power, anointing, joy, peace, comfort, healing, miracle, restoration. Salamat. Ito ang pangako namin sa iyo. Sa lahat na nagsasabi na ito ang gusto mong gawin, pangako kay Lord, sabihin mo ngayon for the last time, itong buhay ko. Gamitin mo, Lord. Gamitin mo upang mapurihan ka, sambahin ang ngalan For the last time. Tong buhay ko. Salamat, O God, for hearing. Gamitin mo upang mapurihan ka, sambahin ang ngalan mo. Salamat po, Ama, sa iyong matindi pag-ibig. Salamat, O Lord Jesus, for saving us. Thank you for your unconditional, unstoppable, perfect love, sacrificial love. Oh, dear Holy Spirit, thank you for baptizing everyone with fire, with your Spirit, oh God. Thank you for the healing. Thank you, oh God, for the freedom. Thank you for the outpouring of your power, of your presence. Kagaya ng sinabi namin, more of you, Lord. Salamat for hearing our prayers na itong buhay namin ay gamitin mo. Kami, oh God, you created us uniquely. We have different functions because in your body, Lord Jesus, you have different parts. And we belong to your body. And we function together in unity with love, with one faith, one love, with one vision. Our vision is your vision, Lord, is our vision to bring people nearer to you, to snatch people away from hell, to know you more, Lord Jesus, through us. Thank you for the empowerment. Thank you for the anointing. Thank you for this life that is new. Thank you that your promises are new every morning. Thank you for the abounding grace sa buhay ng bawat isa and the comfort sa mga may mga problemang pinagdadaanan. Lord, alam mo lahat yun. And Lord, salamat, naghahanda kayo ng magandang patotoo. At kayo naman po yung nagbigay ngayon ng matinding kapangyarihan mo, the anointing to pass the tests for us to continue in the journey. Nakasama ka namin. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are always with us, in us, and for us. And you will continue to use us because you already anoint us. Salamat po. We'll be more loving, caring, having a compassionate heart, courageous. We will build and not destroy. We'll stretch our hand as a channel of blessing for others. And this hand and this life belongs to you, Lord. And this congregation belongs to you. And you are always invited daily in every situation and circumstances in our lives. You will continue to lead us, direct us, because the righteous are ordered. The steps of the righteous are ordered by you. We love you, we honor you, Father. In Jesus' name. Thank you, O God. Receive the unstoppable highest praises, glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen.